Audio. So last time, ang pinag-uusapan natin ay bandpass filter. Okay? And nakita natin kung paano gumawa ng bandpass filter, right? From an RLC circuit. Okay? So a series RLC na circuit. Okay? So for a series RLC na circuit, to get a bandpass filter, we take the output across the resistor. Tama? Right? Okay. So, and then aside from that, pinag-aralan din natin ng konti yung mathematics involved. Like we describe how to we discuss how to describe ang band pass filter in terms of yung bandwidth, di ba? And yung average frequency or peak frequency, tapos yung quality factor, okay, ng circuit at resonance. Okay, and anong tawag dito? And then we ended up with an example, discussing an example on how to solve for the quality factor. Okay, this time or today, ang pag-aaralan naman natin ay yung tinatawag na band stop filter. Okay, so for a band stop filter, okay, well, sa band pass, ang ginagawa is inaalaw natin na pumasok yung signal over a specific range of frequencies. Okay? So yung range of frequencies na yun is defined by the bandwidth. Diba? So yung kung ano man yun nandun sa loob ng bandwidth, yun lang yung dumadaan dun sa frequency. Sa frequency. Yes. Pero sa band stop filter, baliktad yung nangyayari. Kaya mo yan. Baliktad yung nangyayari. So, dun sa bandwidth, anything inside the bandwidth ay nire-reject. Okay? And anything outside the bandwidth, yun yung pinapadaan. Kaya siya tinawag na band stop filter kasi within that band, ni stop mo pumasok yung signal. And outside the band, yun lang yung signal na pinapalabas ninyo. So to get a tawag dito so ang band stop filter has this type of tawag dito basic na circuit. So for a series RLC circuit, we can create a band stop filter by simply taking the output across the series inductor at saka capacitor. Okay, doon tayo makakuha ng band stop filter. Okay, and yung itsura nung signal, okay, na tawag dito na inaalaw niya na pumasok ay ganito, yung kulay blue. Okay, so anything within the bandwidth, anything between F1 and F2 ay pine-prevent niya na pumasok, and signals below F1 or above F2, yun yung inaalaw niya lang na pumasok. So, at least ganyan yung yung itsura niyan. Ideally, of course, yung itsura ng band stop is ganito. So, ideal conditions to. Pero alam naman natin na hindi yan nag-work. Hindi yan nag-work na ganyan. Okay? It works like yung kulay blue. Okay? Even worse. Okay, tapos, tawag dito, in the same way, kung paano nyo kinocompute yung bandwidth, okay, sa band stop filter, you take 70%, 70.7% of the maximum signal. Tapos hanapin nyo yung point na yon kung saan 70.7% siya. So ito yon, di ba? So magdodrawing kayo ng 70.7% na line. And then alamin nyo yung frequency na nag-intersect yung 70.7% na line dun sa blue na line, dun sa signal. Tapos, yung lower frequency na yung intersection ay yung F1 at yung lower frequency ng F2, yung upper frequency ng intersection ay F2. And yung difference between F2 at saka F1, yan yung bandwidth. Okay, and within that bandwidth, yan yung band pass na.
band stop na filter. Okay, so itong filter na to is also called a band elimination filter or band reject filter or notch. Notch filter. So band ano to? Elimination band reject or notch filter. Okay, questions? Notch. Notch. Okay na? Okay nyo na? Okay. So, how do we get the syempre ginagamit lang natin itong mga filters na to at resonance. Kasi I mean, yun yung point di ba? Kaya tayo nagfi-filter ng signal. Gusto natin mag-filter at resonance, di ba? And di ba, in-explain nga natin last time na ganun nag-work yung radio signals, di ba? So, for example, yung 107.5, you tune it to 107.5, yun yung resonant frequency. Okay, and may bandwidth ka lang na pinipili, pero anything within that resonant frequency, plus or minus yung bandwidth, yun yung ina-allow mo lang na pumasok. Okay, so you always work at the resonant frequency when talking about these things. Ganun din para sa bandstop filter. So at resonance, so titignan natin ito ngayon. At resonance, what is the output of the bandstop filter? Okay, so at resonance, ano yung output sa bandstop filter? Sige nga, tignan natin kung masagutan niyo. Sinong may answer? Yes. Sir, minimum voltage sa... Ha? Minimum po yung voltage sa... Hindi lang minimum. Zero ang voltage at resonance. Right? Bakit zero ang voltage sa resonance? Kasi at resonance, equal ang magnitude ng voltages ng across the inductor and the capacitor. In addition, 180 degrees out of phase sila. So magka-cancel lang sila. Ano bang ibig sabihin nun pag zero yung voltage across two terminals? I mean, in a practical circuit, anong ibig sabihin nun? Zero. Ha? Actually, may kuryente ka eh. Zero yung voltage. Well, oo. I mean, depende. Pero sa context na to, kasi zero yan eh. Zero yung voltage doon between yung upper terminal, between this and this. So, zero yung voltage dyan. So, anong ibig sabihin nun? Pag nag-measure kayo, kumuha kayo ng multimeter, tapos nilagay nyo at two terminals, tapos nakita nyo zero ang voltage, anong ibig sabihin nun? Sige, bigyan ko kayo ng tawag dito. Equivalent situation. Okay? Meron kayong wire. Tapos, kumuha kayo ng multimeter. Tapos, nilagay niyo yung isang terminal sa isang wire anywhere, within the same wire, nilagay niyo yung kabilang terminal. Anong ma-measure yung voltage? Na-imagine niyo ba yung sinasabi ko? Anong ma-measure yung voltage pag ganun? Zero. Ibig sabihin,
yung wire na yun ay connected, di ba? Yung dalawang terminals is connected by the wire. Ibig sabihin, shorted siya. Di ba? So this one, dahil zero yung voltage, shorted siya. Di ba? Anong klaseng filter yun kung shorted siya? Right? Zero voltage, short. Okay. So, of course, ideally, zero naman talaga yung voltage kung titignan natin dito sa sa figure. Pero, sa tunay na buhay, meron kang maliit na voltage. Yan, no? May maliit na voltage corresponding to that. Saan galing yung maliit na voltage na yan? So, babalikan niyo yung circuit. Ano yung nagkukos ng small voltage? Resistance. Anong klaseng resistance? Resistance. Nang alin? Okay, tama ka na resistance siya. Pero saan galing yung resistance na yan? Asan ang resistor dyan? Dito ka nag-measure eh. Dito lang sa dalawang terminals na to eh. Yeah. Nasaan ang resistor dyan? Sige, anong sagot mo? Anong hula mo? Anong guess mo? Okay lang mag-guess, di pa kayo graded. Ano? Tama yun na resistance. Okay, ganun naman yun eh, di ba? I mean, pag nag-measure naman kayo ng voltage, it's basically across something that has resistance, di ba? Or that has impedance or that has... Sige. Yung po mga elements po meron silang Meron silang? Which elements? Yung? Dalawa lang naman papipilian nyo, inductor or capacitor. Alin dyan yung merong internal resistance? Yung highly likely na merong internal resistance. Yung? Bakit capacitor? Yes. Actually, ang dielectric mataas yung resistance. Kaya nga yung XC is 1 over omega C. Kasi, ang tawag dito, yung capacitive reactance mataas for lower frequencies. O di, syempre, ang natitirang alternative na sagot ay sa inductor. Pero ano nung kukos ng resistance nun? E di, babalikan nyo ngayon. Paano ba ginagawa ang inductor? Sige. dahil po makikita ng kapalistas sa inductor. Well, it's not necessarily the field. Okay? Pero yung field kasi na yun yung inductive reactance nyo. Kasi Lenz law lang yun, nire-resist niya kasi yung yung change. Diba? Di ba AC signal yan? So, siyempre, pag nag-change yung signal nyo, Lenz law, yung change in resistance na yun, or change in the signal na yun, yun yung ano. Okay? Ano pa? Saan galing yung resistance na yun? So, in other words, meron tayong resistance na inherent dito. Okay, which is parallel dyan sa inductor. So, ang tanong ko na lang is saan galing yung resistance na yun? Paano ba ginagawa ang inductor? Coil ng wire. And ang wire ay merong internal resistance. Right? So dahil kinoil mo siya, o di mas lalaki yung niya, yung resistance niya. So ang tawag dun sa resistance na yon ay winding resistance. Okay, or RW. Okay, so merong winding resistance dun sa inductor. Okay? At dahil meron ka ng resistance dyan na nanggagaling yung output voltage across yung dalawang points na yan. Okay? Sa winding resistance. Okay, sige. So, tingnan natin ito ngayong example na ito. Find the output voltage FR. Find the output voltage at the resonant frequency and the bandwidth. Okay, for the circuit given in figure 30. So, anong output voltage yan?
So wala na tayong ine-expect at resonance ang sabi, di ba? So wala tayong ine-expect na tawag dito impedance tawag dito corresponding to yung capacitance tsaka capacitor tsaka inductor. Right? Kasi sinabi natin na yung combination nila will give us zero voltage. Instead, yung resistance na yun manggagaling dun sa winding resistance. So, paano na ngayon natin kukunin yung output voltage across this circuit, across the two terminals? Terminals A and B. So output. So V out ay equal sa may picture siya eh. Ano? Kung zero yung contribution ng ng voltage across the capacitor tsaka sa inductor, ano na ngayon yung itsura ng equivalent circuit niyan? So meron kang R1, okay, wala kang VC at tsaka VL, di ba? So in effect, wala yung inductor tsaka capacitor, di ba? Ano natitira? Yung winding resistance. So meron kang winding resistance diyan, di ba? So yan yung RW nyo. O ngayon, ano ngayon ang output voltage yan? You're taking the output here. Diba? So V out, yung V in ninyo. Yung V in is 100 millivolts. So ano ang output resistance niya? Anong klaseng circuit ito? Yes, voltage divider. This is a voltage divider circuit, right? Diba? Diba? So, ano ngayon yung equation for voltage divider if you're taking the output across the winding resistance? Ano yung ilalagay natin equation dito? R. So you take the output dun sa winding resistance, diba? So the RW yan. Divided by R1 plus RW times V in. Okay, so ang winding resistance is 30 ohms. And then yung R1 is 47 ohms plus 30 ohms times 100 millivolts. Okay, at ang makukuha niyong sagot dyan ay 39.0 millivolts. So 39.0 millivolts. So maliit lang. Diba? Maliit lang naman kasi maliit lang din yung input eh. 100 millivolts lang yung input niyo. So in-expect is maliit lang din na voltage. Which is just for around 40%, diba? Ng input na voltage. Okay? Sabihin nyo pag meron kayong hindi naintindihan, taas nyo lang yung kamay nyo kasi tawag dito para ma-discuss natin ulit. Next na pinapahanap ay bandwidth. Okay. So, paano natin kukunin yung bandwidth dito? Anong equation for bandwidth? So, bandwidth is, sige, tignan niyo yung notes nyo. Oops. Bandwidth ay equal sa the resonant frequency divided by the quality factor. Okay, ano ang resonant frequency? Ang equation is 1 over 2 pi
Okay. Square root of 1 over LC, excuse me. So 1 over 2 pi times 1 all over, ano yung inductance? So 15 millihenry times 0.01 microfarad. Then you take yung square root niyan, of course. FR. Okay. Sige, anong resonant frequency? I-calculate nyo. Para once in a while, chine-check natin kung naka-capture nyo yung prefixes or hindi. Okay, ano sagot? Kilohertz. 13 kilohertz. Okay, good. Okay, next. Quality factor. Anong quality factor? XL over resistance. Anong resistance ang pinag-usapan natin dito? R1, winding resistance, sum nila, difference, sum. Okay, so XL over R1 plus RW. Okay. Tapos, ano ang XL? Two pi times okay, L divided by R1 plus RW. Okay. So Q is equal to 2 pi times 13 kilohertz times 15 millihenry divided by, ilan yun? 47 at saka 30. 47 ohms plus 30 ohms. So ano ang quality factor? Ano? Ilan? 15.9. Anong units? Wala, di ba? Dimensionless kasi magka-cancel yung unit ng XL which is ohms tsaka yung unit ng resistance which is also ohms. So now we can go back to dun sa bandwidth. So ang bandwidth is, ilan yun? Sorry, 13 kilohertz divided by 15.9. So ang bandwidth ngayon ay equal sa okay, 810 hertz. Okay? Okay? Additional question. Ano ang lower cutoff nung tawag dito nung band nung filter, and then ano yung upper cutoff nung
yung filter. O, para masagot niyo yan, titignan niyo yung graph, di ba? Okay, so, paano niyo kukunin yung F1 tsaka F2? So, sa graph, makikita niyo kung alin yung bandwidth, makikita niyo kung ano yung resonant frequency, di ba? And then, makikita niyo kung paano kunin yung F1 tsaka F2. Right? Okay, so, ano ang F1 at saka F2 dito? Ano yung lower muna? Lower na cutoff frequency. Kahit yung numbers lang muna, kahit yung hindi necessarily yung ano, yung yung anong sagot? Okay, tignan natin ulit to ah. Yan, tignan niyo yan. So dito, sa case na to, ano ang resonant frequency? Anong value ng resonant frequency? 20,000. 13 kilohertz. Sige, 13,000 hertz. Okay, tapos anong bandwidth? Ah? Hindi ba 810 lang? Okay lang yun, rounding off error lang yun. 810 hertz. Okay, mas madali kasing mag-math eh. Oh, ano ngayon ang value nito? Yan. Ah? Paano nyo kinuha yun? 13,000 minus 810 divide by 2. Tama? Naintindihan nyo? Kasi di-divide nyo muna yung bandwidth by 2 and then ibabawas nyo yung kalahati dun sa 13,000 sa resonant frequency para makuha yung lower na cutoff. Okay? So, 13,000 hertz minus 810 hertz divided by 2. Ang sagot? 12,595 hertz. Then ito naman, 13,000 hertz. Then idadagdag nyo naman yung 810 hertz divided by 2. So dito, 13,405 hertz. Okay? Nakasunod? Nakasunod? Okay. Ano, madali lang, di ba? Dapat ganun yung ano nyo, reinforcement yung sarili nyo. Mahirap pero kayang-kaya.
Lang yan, wala man lang nag-react. Okay, sige. Walang tanong? Any questions? Okay. Okay, now let's talk about parallel RLC circuits. Okay, so pag parallel RLC circuits, paano natin ngayon iti-treat yung paano natin iti-treat yung circuit na ito? Siyempre, ang pag ganyan, ano ba ginagawa niyo sa Sa 102, anong ginawa niyo pag meron kayong parallel na resistances? Paano niyo sinusolve yung parallel resistances na yan? Sum. Dapat kayo accurate kayo sa words niyo kasi third year na kayo eh. Tapos next year, magde-defend na kayo ng thesis niyo. Hindi pwede yung Ha? Inverse ng Huwag niyo naman siya Buti nga siya nagsasuggest eh. Kayo ha? Wala naman kayong sinasuggest. Yes. Inverse ng? Inverse ng inverse ng. Inverse ng sum ng inverses. Di ba mas cool pakinggan kaysa yung 1 over? Yun. Nakasakay kayo sa jeep, patinig kayo ng sabihin yung 1 over. Ano yun yung 1 over? Pero pag sinabing inverse ng sum ng inverse, ay siguro taga-UP. Usapan ng mga tao. Ito na ba ang pinag-usapan ng mga kabataan ngayon sa jeep? Di ba? So, pero ang point lang doon is dapat maging accurate kayo sa words nyo. Kasi mga, na kayo eh, budding physicist. Yan. Yun na nga ang susunod ko sabihin, unahan mo ako eh. Talagang i-possess yung budding. Okay. So, sum ng, inverse ng sum ng reciprocals. Right? Kaso ang hirap nun. Tatlo to eh. Di ba? So it's easier di ba, pag sum lang, easier yun, di ba? So what we're going to do is we're going to define, tawag dito, new parameters, okay, new variables. Well, not really new names lang naman. Diba? For example, anong tawag natin sa R? R is the resistance. Pag kinuha natin yung inverse niyan, G. Nagre-resist. Anong opposite ng resist? In electricity, conductance, di ba? Acceptance ang walang yun. Walang yan. Okay. Then meron kayong capacitive reactance. Tama? Okay, medyo mahirap ng word ang reactance. Kasi nagre-react kayo eh, di ba? So yung X, actually ang ginagamit dyan is B, and so B sub L yan. Ang tawag dito ay inductive pala, hindi capacitive. Ang inductive susceptance. Tapos, ang 1 over capacitive reactance ay, so ganun pa rin, B pa rin, pero subscript ay C. So ito ngayon ay capacitive susceptance. Sige lang, sige lang. Ngayon, meron din tayong, di ba, yung total, yung sum ng sum ng resistance, capacitive reactance, saka inductive reactance sa series RLC. Anong tawag natin doon?
sa sum ng R, ng XL at saka ng XC. Anong tawag natin doon? Sorry, hindi algebraic sum, kundi R squared plus XL minus XC squared and then square root. Anong tawag natin doon? At ang letter na ginagamit natin ay Z. So ang reciprocal niyan, of course, is 1 over Z. At ang tawag natin doon, ang letter na ginagamit natin sa reciprocal niyan ay Y. Anong tawag sa Z? Ulit? Impedance. So nag-i-impede. Anong opposite ng impede? Admit, di ba? So ang tawag dito ay admittance. Di ba? Okay. Balikan natin yung figure na yan mamaya. Dito muna tayo. Uy, example na kagad. Wala pa ano eh. Okay, so sabi natin, 'di ba ang sabi nyo, para makuha yung ano, para i-solve yung ano, yung equivalent na resistance ng circuit na to, equivalent na um, 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 equivalent na, shit, nawala ako ah. Equivalent na impedance, okay, so 1 over Z plus, sorry, equals sa 1 over 1 over R squared. Sandali. Tama. 1 over R squared plus 1 over XL minus XC squared. Okay? And then, kunin niyo yung square root niyan. Okay, so yan yung ano niya. Again, hindi siya algebraic sum kasi remember, these are phasors. Okay, and merong direction yung phasors. Okay. Ngayon, ang 1 over C, sabi natin ay admittance. At ang 1 over R ay conductance. Diba? G squared. At o di ba mas madali lahat kasi mag-add-add na lang kayo. Ang first step parate is take the reciprocals. Yes. Tapos saka nyo kunin yung saka nyo gamitin yung sum ng squares. Square root ng sum ng squares. Okay, then you get the. Now what about yung phase? So tangent inverse pa rin ng, syempre, with respect to the imaginary axis, di ba? Sorry, with respect to the real axis, yung kukunin yung angle, di ba? So, ano yung nasa imaginary axis? Yung difference ng BL at saka ng BC, di ba? So, BL minus BC. And then, yung real axis, ang nasa real axis ay G. Okay. Yung G. Nakakapintuhan ng bagay ng yung BL, ay BL tapos BC. Hindi, baliktad na. Or baliktad na rin. Yes, baliktad. Darating na ako dun pero inunahan mo ako. Pero sige lang. Girl lang, girl. Okay? Any questions? Okay. Now, anong itsura nung tawag dito nung kanilang wave functions? Okay, so ganito yung itsura ng wave functions nila. So, dito tinuturo naman yung IL. Nakikita niyo no, heavy dark colored yung IL, dark pink, di ba? And then yung IC, yun yung light na pink. And then yung ICL, which is yung IL minus IC, yun yung, sorry, excuse. Yun yung ano, nasa gitna. Gusto niyo bang palitan ko ng kulay? Pwede po. Ano po? Ayan. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Yan yung IC, IL. Okay? Na parallel sa isa't isa. Okay?
Okay. Okay na? And pag dinawin nyo naman yung phasor diagram, yun yung tanong kanina ni Denzel, nasa taas yung yung L, at saka nasa taas yung C, nasa baba yung L. Now, notice na ang tinitignan natin dito ay current, hindi voltage. Okay? Current across the capacitor, current across the inductor, tsaka current across the resistor. Kasi sa parallel circuit na ito, yung current yung nag-iiba-iba yung value. Kasi pagdating nyo sa junction na ito, yung current ay masaseparate into IR, IL, at saka IC. Pero yung voltages across each of them are the same. Diba? So yung V out dito, they're all the same. So equal sa VL, yung V out, equal sa VR, yung V out, at equal din sa VC. Kasi parallel nga sila. Okay, so in a series parallel circuit, in a series RLC circuit, voltage yung ilalagay nyo sa phasor diagram. Pero in a parallel RLC circuit, ang ilalagay nyo ay currents. Okay, example. Kita na ba ako dyan? Game. O G. G. Sige. Determine the total impedance and the phase angle for the parallel RLC circuit. Okay, ang tinatanong dito ay total impedance, okay, at anong tawag dito? Yung phase angle. Okay, so anong first step? Anong first step other than magpanic? Ay, hindi kayo nagpapanik. Good. Pagtingin nyo sa problem, shit, ang gagawin ko dito? Sir, pa-CR. CR naman. Okay. Ano na? Anong first step? Yes. Solve niyo muna yung mga reciprocals. Right? So, ang isang reciprocal na makukuha nyo ay yung conductance. Huwag kayong masanay sa mga letters. Kailangan alam niyo yung pangalan nila. Gusto niyo ba tawagin ko kayong first name, first letter lang? Pare-pareho kayong di ba? Hindi ba yun sa akin? M. Ba't mahirap yung sa'yo? Y. Hindi mahirap yung sa'yo. Y. Tapos hindi, baka mahirap yung mag-cause ng confusion. Why? Hindi ko alam, sir. Wala pa akong binibigay na tinapay. May tinapay. Sorry, ako lahat na nakakuha ng joke na yun. Okay. Anong conductance? 1/R. Anong R? Sana ganun lang kadali exam. Ano yung R? Di ba? Ano yung R? 2.2. Okay. So equal yan sa?
Ay, shit, mali. Ang R is 10 kilo ohms ang R. Ay, iba tong example na tinitignan ko. Okay. Sige. Saan ko nakuha ito? Ito, dito pala. Okay, ibang example pala to. Sorry. So, ano yung R? Sorry, conductance? 0.45. Anong unit? Yung kilo, na-factor in nyo na ba yung kilo? 45 millisiemens. So 0.045 actually yan. Okay? Yung SI, Siemens. Okay, alam niyo naman spelling ng Siemens, no? Siemens. 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 Okay, next. Yung susunod dito ay ano? Tawag dito? Ano ang BL? Hindi, ano ang tawag sa BL? Inductive susceptance. Sana ganun lang ka tinatanong sa exam, no? Kaso hindi. 1 over XL. Okay. 1 over 5 kilo ohms equals sa? Yes. 0.45 milliseconds. Kasi 4.5. Nga, kasi 2,000 to eh. So kulang ng 0, no? Kulang ng 0. Ay, isa pang 0. Kasi 2,000 nga siya. 0.000. Okay, pag 5 kilo ohms, 0.2 millisiemens. And then yung BC, capacitive susceptance ay 1 over 10 kilo ohms. So, ibig sabihin C equal to 0.1 millisiemens. Okay. Sige, tuloy natin sa next page. Okay. So, ano lang next? Ano makukuha nyo next? Admittance. Okay, equal sa square root ng square ng conductance plus square ng difference ng inductive susceptance at saka ng capacitive susceptance. So, equal yung G ay equal sa sabi natin 0.45 millisiemens plus yung squared. Tapos ito ay 0.2 millisiemens minus 0.1 millisiemens squared. So, ilan yan? Ilan? 0.46. Tama ba? Millisiemens. Yes, may tanong kayo? Baliktad? Baliktad siya? So, dapat ganyan? Binaliktad ko. Ay, ang hirap. Ang hirap magkumita ng pera. Woo! Hindi, ang BL is... Ba yan? Oh. Anong baliktad?
Some figure. Sa una pa lang. Ito? Pausis. Ah, okay, okay. Mali ako. Okay, B, ito yung BC. Okay, and then, so dito 0.1 minus 0.2 millisiemens. Okay? Alam ko naman yun, chine-check ko lang kung nagpe-pay attention kayo. So, good, 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 good. Magkano sweldo na? Ha? Magkano yung sweldo? Salary grade na lang po. Data privacy. Okay, next. Ang pinapahanap ay, wag tayo mag-lose ng sight sa lose focus sa kung ano yung pinapahanap dito. Ang pinapahanap ay impedance. So knowing yung admittance, paano natin makukuha yung impedance? So y, so 1 over 0.46. So ilan yan? Ilan? Ha? 2.17 kilo ohms. And then yung angle, phase angle, so tangent inverse ng over negative 0.53. 12.5. Okay. Now, to draw yung tawag dito, phasor diagram. Remember, sa phasor diagram, ang nilalagay nyo doon ay, pwede nyo ilagay actually tawag dito, conductance tsaka susceptances. Okay, pwede rin yun. Or, pwede rin na currents. Okay? So, kung ito-drawing natin yung kanilang actually, bakit ko ito-drawing? Meron ba akong? Ay, hindi, wala pala. Kaya ako ito-drawing. Ay, hindi. Ito siya actually. Yan, ito siya. Yan. Okay, so yan. Pero dito ang nakalagay is currents. Okay, pero remember, proportional lang naman, di ba? So, ang currents. So, ito pwede nyo i-replace to with BC. Ito pwede nyo i-replace with BL. Tapos itong IR pwede nyo i-replace ng G. Okay, so same shit. Okay? Naintindihan niyo kung bakit nasa taas siya bakit nasa quadrant 1 yung phasor, yung total phasor?
Intindihan nyo? Kasi, anong mas malaki? Mas malaki yung capacitive susceptance kesa inductive susceptance. So, nasa first quadrant siya. Okay? Okay. Di ba madali lang? Di naman. Ganyan bang experience nyo sa akin nung naging teacher nyo ako sa 1-to-1? Babalikan ko yung mga comments ninyo sa set. Okay, anyway. May nilagay pa ba akong ibang examples dito? Okay, so dito na tayo. Okay. So, naintindihan nyo kung paano yun nangyari? Yes. So, ano na, tuloy na? Tuloy na? Gar. Okay, now this is one of the applications of a parallel resonant circuit. Yes. So this is a series parallel RLC circuit. Now, yung nasa left, yan yung actual na circuit. At yung nasa right, yung equivalent na circuit. So you can convert the circuit na nasa left to a circuit na nasa right. Okay? Okay? Yes, equivalent sila. Papakita ko yung, hindi ko napapakita kung paano sila naging equivalent. Papakita ko lang yung equations. Okay? Para ma-convert nyo itong circuit na to this circuit. Okay? So, teka, i-check ko lang kung nagre-record pa rin tayo. Nagre-record pa rin, naka-on yung mic ko, so ayos. So, yung equivalent na inductance ay equal sa yung inductance dun sa original na circuit, okay, times Q squared plus 1 over Q squared. And yung tawag dito, equivalent na parallel resistance ay equal sa yung winding resistance times Q squared plus 1. Okay, so ganun lang yan ka-straightforward. Okay, so to convert this into this, simply use this equation dun sa mga circuit elements namin dito. Okay? Example. Convert the series parallel circuit in figure 40 to an equivalent parallel form at the given frequency. So, ano ang equivalent circuit nito ngayon? So, ito yung R1, di ba? Tapos, ito magkakaroon ka ng resistance dito na RP equivalent. Tapos magkakaroon ka ng inductance na L equivalent. And then yung capacitance. Okay, C. Okay. So, ang L equivalent at saka ang RP equivalent, okay, parallel equivalent circuit, parallel equivalent resistance, ay given by the equation which involves the quality factor. Right? So, paano natin kukunin yung quality factor? Ano yung equation for the quality factor?
An equation for the quality factor? Okay. And then ang XL is 2 pi times the frequency times the inductance, right? Divided by R. So 2 pi times yung frequency na 15.9 kilohertz times 5 millihenry divided by yung resistance na R, which is 5.1 5.1 kilo ohms. Ay, wait. Sorry. Hindi yan 5.1 kilo. Ano yan? Ano dapat ang ilalagay natin dyan? Dapat ang ilalagay natin dyan ay yung equivalent. Remember, meron kang dalawang ano dyan. Ayan o, dalawang parallel na resistors. Right? So ilalagay natin yung 1 over R1.